Maagang inako ni Leia ang responsibilidad sa kanilang tahanan. Yung nanay ko nung grade 5 ako, nag-abroad siya. So yung tatay ko kasi parang hindi niya natanggap na malayo yung nanay ko. So yung parang responsibility, naiwan lahat sa akin. Malugod sa puso ni Leia ang asikasuhin ang mga kapatid, ngunit bilang isang bata, ay naghahanap pa rin siya ng kalinga ng isang ina. Sobrang hirap. Sana nandiyan yung nanay ko. Yung parang pag-uwi ako ng school, sana may luto na. Tapos wala. Siyempre, ikaw na lang lahat ulit. Kaya't nang magdalaga, ay nag-asawa na agad si Leia imbis na sumunod sa kanyang ina sa ibang bansa. Ngunit ang kanyang buhay may asawa ay taliwas sa kanyang pinangarap. Hindi siya masyado nagtatrabaho eh. Tapos may mga bisyo din siya. Tapos nung nagka-baby na kayo, lalong humirap yung sitwasyon kasi may aalagaan na, may susuportahan. Bukod pa rito ay madalas siyang nasasaktan ng asawa. Pag nagagalit siya, yung hahawakan ka niya dito, okay lang sana yun eh kasi madaling naaalis yun eh. Kasi yung verbal na salita, parang nakakababa na ng pagkababae mo. Parang ito ba yung pinangarap mo? Na ito ba yung lalaking akala mo andyan sa'yo na magmamahal sa'yo? Ayoko lumaki na yung mga anak ko walang tatay. Kaka-pray ko siguro kay God na bigyan ako ng tibay ng loob. Nung hindi ko na kaya, sabi ko, wala na to. Saka ako nagdesisyon na humiwalay. Di naglaon ay nagkaroon ng bagong pag-ibig si Leia at nagbunga iyon ng isang supling. Hindi ko naisip na magkakaroon ulit ako ng partner kasi ang isip ko nun, pag single mom ka na, wala na magkakagusto sa'yo. Subalit hindi inakala ni Leia na may nakaambang dagok na naman sa kanyang buhay pag-ibig. Nangyari nga na na-aksidente siya. 1-year-old pa lang yung baby namin. After nung operation niya, mga ilang hours lang, nagkamalay na siya. Tapos nailabas na namin agad siya ng room. Pero pagkalabas namin ng room, laging sumasakit yung ulo niya. Bago siya dalhin ng ibalik ng ICU, nag-seizure siya, na-coma na siya. Bumaba na lahat yung ano niya. Give up na siya. Sabi nga, masama daw mag-question kay God. Pero hindi mo naman maalis na magtanong ka, lalo't wala ka namang ginagawang masama. Sabi ko, bakit nagsiserve naman ako? Yung parang binibigay mo naman lahat. Pero bakit sa'yo pa ito nangyari? Magkagayon man, batid ni Leia na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang kanyang magiging sandigan sa kabila ng kanyang kabiguan sa pag-ibig. Nakahanap ng trabaho si Leia sa isang call center. Si God yung naging takbuhan ko eh. Although nag-question ako sa kanya, pero siya yung naging takbuhan ko na tulungan mo ako. Iayos ko yung mga bata. Bukod sa kanyang mga anak, ay mas naging malalim din ang relasyon ni Leia sa kanyang mga magulang. Unti-unti ay nakakabangon si Leia mula sa mga dagok sa kanyang buhay. Sa ngayon ay wala na siyang balita patungkol sa kanyang unang asawa. Habang nakatutok sa pagpapalaki sa kanyang mga anak, nakatanggap naman siya ng isang magandang sorpresa mula sa Panginoon. Ang kanyang pangarap na makasama ang ina sa Italy ay matutupad na. Na-approved ang kanyang visa application at makakasama pa ang kanyang mga anak. Isang bagong simula sa kanyang buhay. Sa mga pinagdaanan ko, thank you. Kasi mula nung bata pa ako hanggang ngayon, yung hindi mo ako iniiwan. Hindi man naging masaya ang kanyang buhay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang patuloy na nagbibigay ng kaligayahan at pag-asa kay Leia. Thank God for the most important and most significant relationship one can ever have, the relationship with Jesus Christ. Kaya nga, Joyce, getting married, di ba, is the second most important decision you'll make in your life. And if you get married just to flee the atmosphere in the home, Oo nga. sigurado maling desisyon yun. Yes, Diba? because you are choosing something as important as marriage but you're turning it into a scapegoat para maka-escapo ka lang dun sa problema mo sa iyong mga parents or whatever situation you have. You know, itong si Leia, you can see in her story that she's a woman of strength and resilience. She was able to face and overcome immense challenges, pero she is still a human. Kaya yung courage niya has limits. Leia needs someone who can shield her, provide for her, lovingly care for her,
And not just her, but her children as well. Someone who will never ever leave them nor abandon them. And she found that unwavering source of support. At si Lord lang po yan. Tama. Amen to that. As the saying goes, we must be prepared to surrender the better in our pursuit of the best. In the words of Jesus to his disciples, as recorded in the book of Matthew chapter 16, 24 and 25, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will find it. Alam niyo po, to discover the ultimate best, we have to be open to letting go of what we might consider better. And the greatest treasure we could ever possess in this life and in the life to come is our Lord and Savior, Jesus Christ. If you are in a situation right now, just like Leah in our previous story, and you feel na your life is going nowhere, and it's time to turn to God so that you can go somewhere, I want to pray with you. Please open your heart and let's pray together. Lord Jesus, inaamin ko na makasalanan ako. I live my life without thinking about you, even if I know that you are there. I am nobody, going nowhere. But I know, just like with Leah, you can make me into a somebody who is going somewhere. Please be my Lord, and please be my Savior. I trust in you, and I believe in the sacrifice you did on the cross, that you went there to pay for my sins, because I cannot pay for them myself. I cannot fix myself. But Lord, now that I invited you to walk with me, please fix me and heal all of the pains. Lahat ng masakit sa past ko, please fix it. I offer it all to you today so that I can walk with you. Please guide me. Kayo na po ang aking gabay magmula ngayon. Give me the desire na basahin ang iyong Biblia, and give me the desire to look for a church family. Bless me with one, Lord Jesus. Today, I declare that I belong to you. Amen and amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan lang dito. Kaya ko na po to. Sige. Excuse pero to. Ako na po dito. Relax na lang po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Legitimate child ako, yung tatay ko kasi may asawa, na buntis yung nanay ko. Na iniwan ako sa probinsya sa lola't lola ko. Lumaki ako doon hanggang natapos ko yung elementary ko doon sa province. Saddest time na yung buhay ko nung namatay yung lolo ko. Kasi attached ako sa lolo ko. I felt alone. Walang pag-asa.
pumunta na ako ng Manila. Kasi yung nanay ko nandito sa Manila, helper siya. Kinailangan magbanat ng buto sa murang edad, pinagsabay ni Becky ang pagtatrabaho at pag-aaral. Pasan-pasan din ang bigat ng kalooban sa sitwasyong kinalalagyan. Hindi ako close sa nanay ko. Kaya kong mabuhay, hindi ko siya mamimiss ng many years. Hindi na-develop yung relationship namin. Kasi nga, dahil hindi ako lumaki sa kanya, may galit ako sa kanya na hindi siya nakapag-ipon para sa pag-aaral ko. Pinalaki ako ng lolo ko na maganda yung values. Pag may pinag-aralan ng tao, igagalang, irerespeto, mataas ang tingin ng mga tao. So kaya gusto kong pag-aral. Uy, Becky! Ikaw naman magkwento tungkol sa family mo. Ganun ba? Di ba noong last time hindi ka rin nakasama sa college ball? Pati ba naman sa education and tour, hindi rin? Sayang naman. Hala, 12 units lang in-enroll mo. Bakit? Sayang naman. Wala akong kaibigan kasi nga, alam ko na pag makibanding ako sa ibang estudyante, pag-uusapan ng family. Ayokong pag-usapan ng family, di ba? Kasi wala nga akong family. At ayokong pag magbanding ka ng mga classmate mo, kailangan kahit papaano may pambili ka ng kahit chichirya man lang, di ba? So, wala kasi ako nun. Kailangan ko ng sagot, bakit sila may pera, bakit ako wala? Bakit sila nakakabili ng damit, bakit ako wala? Bakit sila may pambili ng merienda, ako wala? Bakit ang pera ko eksaktong pamasahe na pag nalaglag yung 5, hindi na ako makakauwi? Di ba? Bakit sila nakakapag-full load ng units? Bakit ako hindi? So, bakit ako kailangan magtrabaho? Bakit sila hindi? Ang dream ko lang naman makapag-aral, makatapos ng pag-aaral. Pero bakit parang pinagkakait pa sa akin? Lahat restricted. Kasi nga, walang resources. So, galit ako sa Lord. Wala naman ako maingan sa family ko kasi wala rin naman sila, di ba? Parang I feel that God is so unfair. Nag-invite yung professor ko sa English na, sinong gusto mag-attend ng Bible study? Sabi niya dun sa classmate ko, ikaw, join ka ha. Tapos nag-volunteer ako to join. John 10:10, yung sinabi ng Lord doon na, sinabi din to nung professor namin na, that if you accept Christ as personal Lord and Savior, He promised us an abundant life. Which is, ang tingin ko sa sarili ko talaga since the very beginning na nagkaisip ako, wala naman ako wala akong abundant life na sinasabi. Kasi ang utak ko, pag sinabing abundant life, may pagkain ka, may pera ka, yun yung abundant life. Something lifted in me na I don't have to worry anything because God will provide all my needs. Process yung realization ko. Pag kinount ko yung blessing ko, yung the air that I breathe, the sunlight, yun yung mga una kong na-realize na blessed pala ako. Yung iba walang maisuot. Kahit hindi bago yung damit ko, may damit ako. I was so on fire na nakalimutan ko lahat ng mahirap. Yung question ko sa Lord na, alam mo yun na, Lord, bakit ako, puro ako bakit? Parang bigla akong nakalimutan lahat yun. Sa pag-asang natagpuan kay Jesus, nakatapos si Becky sa kolehiyo at kalaunay naging guro. Na doon nagsimula na lumabas ako sa sarili ko. Lumabas ako sa shell ko. Nag-start ako mag-open up. Parang nabigyan ako ng value ba? Meron pala akong pwedeng ibigay. Meron palang naniniwala sa akin. Nagtanim man noon ng galit sa ina, ay pinili niyang magpatawad. Nobyembre ng nakaraang taon ay tinawag niyang nanay ang kanyang ina sa unang pagkakataon. Sa ngayon, Director for Operations ng Wipe Every Tear Philippines si Becky. Ito ay isang organisasyong tumutulong at kumakalinga sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at human trafficking. He is true to His word in Romans 8:28 that all things work together for good to those who love Him and called according to His will and purpose. That whatever you have experienced in the past,
may purpose ang Lord. Nagagamitin niya yon pagdating ng araw. What a powerful story, itong story ni Rebecca. I think it was really the bitterness. Parang albatros sa kanyang leeg. It was weighing her down. It was a heavy weight. Bitter siya kasi kinukompare niya ang sarili niya dun sa kanyang isip na mas okay sa kanyang situation. And so this brought her lower and lower until nakilala niya ang Panginoon, and then she was able to let go of the bitterness and able to finally forgive. That's the only way. Kasi we're warned in the book of Hebrews, don't allow a root of bitterness to grow up inside of you because it will defile you and defile those around you. Wow, defile is a strong word, ha? That's the word that is used. Talagang you will infect those around you. Ang mistake din sa karamihan, Joyce, is we don't focus or appreciate the things we have. Yes. No? We look at the things we don't have. Kaya nga. So, doon tayo nakatingin. Paano ito binigay ni Lord? Binigay ni Lord. Pero doon tayo nakatingin. So, hindi mo na-appreciate. Ang haba ka ng leeg natin, doon tayo para tayo mga giraffe. You know, they always say the grass is greener on the other side, but you still have to water That's right. that grass. Otherwise, it's not gonna be green. Hindi yan naging automatic. So, sana i-appreciate mo yung mga bagay na binibigay ni Lord. Nasa iyo na, binigay ni Lord sa iyo. Amen to that. You know, tama si Joyce, forgiveness is a conscious choice to relinquish our human desire for vengeance or retaliation. Kasi yan ang natural instinct against those who have wronged us. It is a decision that requires the grace and strength of God. For it's not often difficult to forgive those who have caused us harm. Ang hirap nun. Mahirap talaga. So, ang tanong ko po is this. Is your heart wounded? Take your burdens to the Lord. In Him alone can we find the healing that we seek. For He mends the brokenhearted and tenderly binds their wounds. 1 Peter 5:10 reassures us, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Faithful talaga si Lord at hindi niya tayo iiwanang habang buhay na masadlak sa kasawian. Pag tayo ay susunod sa guidance niya, He will empower us na makabangon mula sa ating pagkakasadlak. Always, always, always remember, God is gracious and He loves us. The 700 Club Asia will be right back after this short break. Good Deeds Bacamo, willing to help sa mga nangangailangan ng prayer and miracle, missionary training, and medical services. Magagawa mo lahat ng ito bilang partner ng CBN Asia. Donate 1,000 pesos and you'll receive back and forth. Listen to Peter Kairouz and his sons engage in real talk. My children and I often get engaged in a lot of conversation. I still have questions for them that I reserve specially for you. A special prayer for fathers by Gordon Robertson to make a life-changing impact and become a CBN Asia partner today. Comfort, comfort my people, says your God. Ipinag-utos sa atin ng Panginoon na samahan natin ang kanyang piniling bayan na Israel sa oras ng pangangailangan. Sa ating panalangin at tulong, palakasin natin ang kanilang loob na sila'y hindi nag-iisa at tayo'y kanilang maaasahan. Panginoong Jesus, gamitin ninyo kami bilang instrumento ng inyong pagmamahal. Naway ang lahat ng mga mananampalataya ay manindigan at magpahayag ng suporta para sa bansang Israel. Amen. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app.
Panganay po ako sa magkakapatid and role ko po is nag-aalaga po ng mga kapatid. One of my brothers po was diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder. Nalaman po ng magulang ko because isa po sa mga kaibigan ni Mama naka-observe. Nung nagpunta po kami sa bahay nila, hindi po siya nagsasalita. Tapos takbo po siya ng takbo. Sa communication po, as in po, tuturo niya lang yung gusto niya. Kahit hindi po naiintindihan ng mga nakakatanda yung kapatid ko, naiintindihan ko po yung gusto niyang sabihin, yung mga itinuturo niya po. Glory to God po dun sa gift na pinagkatiwala po ng Panginoon. Mahirap po para sa family kasi lahat naman po ng pamilya na ganoon ang pinagdadaanan. Lagi pong dumadaan sa stages of grief na may denial, na kasi meron pong idea ng son pero hindi po na-achieve. Yun po yung naging dahilan kung bakit ko po kinuha as a course yung special education. Marami pong biases yung society na masyado pong nilolower yung expectation sa mga bata with special needs. Ang akala ng iba ay imposible pero po para kay Lord posible po. Nung 3 to 5 years old po yung kapatid ko, na-diagnose po siya with ADHD. And then nakapag-elementary po siya and high school hanggang po sa nag-college. Nung nag-college po siya, nag-test po siya with a psychometrician and doon po nalaman na wala na po pala siyang ADHD. Hanggang po sa nakapag-graduate po siya ng culinary arts and ngayon po chef po siya. Yun po yung naging dahilan para po magkaroon po ako ng puso sa mga children with special needs. Usually po, ang napupunta po sa aking estudyante is yung may difficulty po sa speech. And nakakatuwa po ang Panginoon kasi ginagamit niya po yun para po makapagsalita yung mga estudyante. Like meron po akong mga estudyante nung 2 years old po sila, ganyan, hindi po sila nakakapagsalita. Pero po kapag po, habang tumatagal po na nakakasama ko sila, nakakapagsalita po sila ng isang salita, hanggang po sa 2 salita, hanggang po sa phrases at nagiging pong sentences. At ngayon po, nakakapag-communicate na po sila sa mga magulang nila, sa mga kakilala po nila. Dahil po sa pangyayaring yon, mas naging matibay po yung relasyon ng pamilya. Nagamit po yung sitwasyon namin sa pamilya para po makatulong dun sa sitwasyon ng ibang mga magulang na ganun po yung pinagdaanan. Na kaya po pala binigay sa amin yun ng Panginoon para po makatulong din sa iba. Meron nga po na yung magulang mag-share po ng nararamdaman niya and then i-share ko po yung testimony ng pamilya namin and then po bigla na lang pong matatouch yung magulang and maiiyak. Sabi ko po na kung nagawa po ng Panginoon sa buhay po ng pamilya namin, magagawa din po niya sa kanila. Yung buong suporta po ng pamilya at ang pagdulog po sa Panginoon ay napakalaking bagay po upang matulungan yung mga taong may kapansanan na maging functional po sa society. Para po sa mga pamilya na meron pong children or individual with special needs, wag po kayong mawalan ng pag-asa kasi meron po tayong living hope and His name is Jesus. Kung ano po yung nagawa niya sa pamilya namin, kayang-kaya din pong gawin ng Panginoon sa pamilya niya. Nothing is impossible to Him po. Totoo talaga yung sinabi ni Hannah. You can see the hand of God moving in her family, working in her brother's life, kahit may attention problem siya, some sort of condition or disorder. I'm not sure what the right term is. But to God, it doesn't matter. For Him, He can deal with it. And they got the miracle. Kaya nga chef siya ngayon. Oo. You know, in life, we often face challenges and obstacles that may seem insurmountable. One such challenge is disability, like the situation Hannah's siblings faced. But remember, our perspective on these limitations can make all the difference. So instead of viewing disability as a deficiency, problema malaki na hindi natin masolve, we can choose to see it as a potential. Amen to that. As Apostle Paul said in 2 Corinthians 12:9,
But he said to me, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." That powerful verse reminds us that in moments when we feel weak or we view ourselves as losers because of our disability, the Lord sees us differently. He does not see our limitations, but He sees the power He has deposited within us. I love that. And His grace empowers us to become the individuals He has purposed for us, rising above our perceived limitations or disabilities. No matter what challenges we face, our hope rests in the Lord's unwavering love and ability to bring healing and restoration to our lives. So let us unite now our hearts and voices, and let's take our needs before God, calling on His mighty name, for He has an answer coming to you. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we pray for all those watching this very moment, those watching us online, and we just come before your presence, bringing all their needs to you. For you're a God who sees the end from the beginning. So even now, release your healing touch upon those facing different types of challenges, especially health issues, those that are facing disabilities, those that are facing challenges, Lord, those that are looking for jobs, those that are sick in their bodies. Whatever they're facing right now, you are the God of more than enough, for you are able. In the name of Jesus, we speak healing, we speak breakthrough, we speak victory. Even so now in your situation, rejoice, kapatid, for the Lord is near and He's doing something in and through your life this very moment. He's bringing restoration to that relationship that has been so strained and so broken for such a long time. He's bringing healing. Take a step of faith and go to that person. The Lord will give you the grace and strength to do it. Even so now, says the Lord. Receive that, kapatid, in Jesus' name. There's also someone with hyperacidity to the point that you're feeling pain in your abdominal area. The Lord is just releasing His healing touch on you. Receive that, kapatid, in Jesus' name. There's also someone now, nagkaroon kayo ng operation recently sa iyong shoulder, and that operation seems to be bothering you. It did not correct the problem. The Lord now is touching your left shoulder and bringing total healing and comfort right this very moment. Receive that, kapatid, in the name of Jesus. There's someone looking for a job, and it's been a while na wala kang job. The Lord is opening up a door for you. This door is only for you. Rejoice, kapatid, for in it you will be fruitful. For in it you will find joy and satisfaction, says the Lord. In Jesus' name, amen and amen. If you prayed with us and experienced God's healing touch, or if you need prayers for any other problems you're facing right now, don't hesitate to reach out to us. Our trained prayer counselors are on standby 24/7 just for you. The numbers are on your screen. Pwede rin kayong mag-message sa amin sa Facebook page ng The 700 Club Asia or CBN Asia. If you want to see more of these inspiring stories, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code displayed. You can also watch the videos of all our episodes on our YouTube channel, The 700 Club Asia and CBN Asia. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you peace. Ngayong Huwebes, anong kinabukasan ang naghihintay kay Delphine na nabuhay sa droga, sugal at pagnanakaw sa murang edad? Mag-asawang negosyante walang habas na inambush. Kondisyon ng dalawa, kritikal. Ama at manager ng isang miyembro ng bandang Four of Spades, biktima ng sexual abuse nung bata. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.